this place. Lord, we have come for you. We make way for you, God. We make way. We make room for you, Lord, to move. Let your spirit move in this place. Have your way, have your way. Have your way in this place, oh Lord. Because of God, Lord, we have come for you. We have come for you, dear God. We come, oh God, we came here for you. And Lord, we make room, oh God, for you to move in this place. We wanted to move forward, oh God, from this moment there with you, with your move, with your spirit, with your power, God. We make room for you, God. We make way for you to move in this place. Visit us, dear God. Visit us. Touch each one of us, oh Lord. Fill us with your power. All we need, oh God, is your presence. Holy Spirit, have your way. Have your way, oh God. We came here with expectations, oh Lord. We came here with expectations, God. Expectations for you to heal. Adunay kaayuhan, oh God. We expect you, Lord God, to touch and revive everyone. We expect you, Lord, to move and give life once again. Renew our love, renew our strength. We make room for you. We make room for you. Everybody, let's all desire, let's all pray for the Lord. Listen, nagapaminaw ang Diyos, nagapaminaw ang Ginoo, and start moving. He is with us. He will not abandon us. He is not angry. He is not distinct. He loves us. He wants to draw near to you as you will draw near to Him. Let us draw near to the Lord. Let's make way for Him. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We make room for you. Yes, God. All we need is you, Lord. All we need is you. All we need is thanksgiving to you. Hallelujah. Yes, Lord. Reach out, we will reach out to you, my Lord. Hallelujah. Oh, yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, God. Thank you for your presence. Yes, oh Lord. For changing our hearts, for changing our lives. We pray, oh God. We pray, we pray, we pray together. Yes, Lord. Amen. Let us continue to worship the Lord. We make room. We make way, oh God, for you to move in this place. Hahayaan ka namin, Panginoon, na gumalaw dito sa aming mga puso, dito sa lugar na to.
We will make room for you. We make way for you. This is our very prayer before you, God. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. That's our prayer, God. We make room. Let your spirit move. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Sabay-sabay tayo, let us sing. We make way. We make room. Lord, let your spirit, Holy Spirit, have your way. Have your way in this place. This place. Lord, we have come for you. We make way. We make room. We make room for you to move. Lord, let your spirit, Holy Spirit, have your way in this
Revival in this place. Hallelujah to your name, Lord. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Sabay-sabay tayong kumanta. We watch, we pray. We're here to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see. Sabay-sabay tayo. Bring us back to life. And let us say, revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down. Changes from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Come on, walakpak tayong lahat. Let's sing it one more time. We watch and we pray, oh God, before you, Lord. We watch, we pray. We are here, we're here to seek your face. We know you're close. Amen. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Sabay-sabay. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down. Changes from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival. Hands up higher. Holy Spirit, rain down. Changes from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, oh. We need revival. Lahat tayo, let's wave our hands into heaven and let us say this in one accord. Send revival in this place, O Lord. Lahat tayo, ito ang ating prayer today. Ito ang ating declaration today before God, and we believe that the Lord will listen. He will send revival in this place. Sabay-sabay tayo. Handa na ba tayong lahat? Say amen. Amen. Come on, let us all sing. Send revival. Send revival fire. Fill this place. Fill this place, oh Lord. Fill this place. Isa pa. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Sabay-sabay ba tayo? Send revival in this place, Lord. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Amen. Let's make it faster this time. Amen. Send revival. Send revival in this place, oh Lord. Fill this place, dear God. Fill this place. One more time. Come on, let's say, send revival in this place, oh God. This is our prayer. This is our desire. Make it happen, oh God. Fill this place, oh Lord. Sabay-sabay tayong sumigaw. Hallelujah. Say, revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down. Changes from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, oh, oh. Revival, revival. Hands up higher, come on, hands up higher. Holy Spirit, rain down, changes from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, changes from the inside. One more time.
But we cannot deny the fact that we still wanted more of you, Lord. Amen. Na namin nadawat, Ginoo, pero gusto pa migdaghan pa. Amen. Daghan pa, Lord. Dugangi pa, Ginoo. Dugangi pa, Lord. Dugangi pa, Ginoo. Dugangi pa, Lord. We still want more of you, Holy Spirit. More of your presence, more of your anointing in this place. More of your move, Lord. We are reaching to your hearts, dear God. We were reaching to you because we wanted more of you, Holy Spirit. More of you, more of you. Come on, let us all sing. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Amen. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. We want more of you. More of you, Jesus. More of you, anointing God. Come, Holy Spirit. Fall on me now. Come, Holy Spirit. Fall on me now. We need your anointing, Lord. I need your anointing. Come in your power. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now, Lord. We need your anointing more and more. More of your touch, more of your move. Let's sing it one more time. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We are reaching to your hearts, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Atong iisa atong kamot sa kalangitan, and let us all sing. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
One more time. Come on, let us all sing. I'm reaching to you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let us all sing. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I see you. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. We worship you, God. We worship you, my Lord. And forever we will sing. As long as we have breath, oh God, we're gonna sing. We worship you forever. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. We worship you, God. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Yes, God. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Forever be with you, Lord God. Forever I will sing. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Forever I will sing. Forever I will be. Atong iisa itong mga kamot sa kalangitan. And let us all sing. I worship you, my God. Come on. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Amen. Forever I will be with you. Be with. I worship you.
forever I will be with you, be with you. Lahat ay magbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Everybody clap our hands to the King of Kings. Isang malakas na sigaw ng pagpupuri. Everybody shout hallelujah. Everybody shout I love you Jesus. Isang malakas na malakpak. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, Lord, we worship you, my God, and forever we'll be with you, Lord. Forever until our lifetime, Lord, we will worship and adore you, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We are here to bless the name of the Lord our God. We are blessed because once again God has given us this time, this opportunity to be with Him. And I believe if there is one place, one moment that we are been blessed so much is when we are in the presence, if we are in the midst, if we are in the presence of the Lord. Can you just feel the touch of God this morning? Nabati ba ninyo? We came here. You want to be touched by the Lord, and He's touching actually. He's moving now. He's touching each one of us. At ba kung iisa atong kamot, be? Doon na to kakamot. Yung pinagi sa pagtuo, pwede ba nga atong tuhan gayod? Atong i-visualize ba nga ang balang espiritu galihok siya, niya siya sa atong taliwala, daw sama siya sa kanaganing kalapati or dove, nga galupad-lupad. Just visualize that thing. Yung manana, pabuta nga ang kana siya nga dove, mutugdong o mupatong sa imuhang gamot. Yeah, just believe and receive the touch of the Holy Spirit this morning. The Holy Spirit is here. Ato na siyang i-welcome. Ato lamang siyang tugutan nga mamuhat. And He's moving now. The Holy Spirit is moving now. He's touching you now. Just like the song that we just sang a while ago, Lord. Just one touch from you, Lord, is more than enough for us, Lord. Hikapa bagod mi, Lord. Hikapa mi, Lord. Hikapa mi yung punami si mong presensya. Naagyog ka, Lord ba? Naagyog ka. Nabati na mo, O Diyos, ang imong presensya. Oh, Lord. Come on, let's worship the Lord God. Let us open our mouth and worship the Lord. Let us worship God in spirit. Let us worship God in tongues. Oh, we are the mono sondiru di aruga. Mure mono shambari aru du mase. Shira banara la dori amo. Giura manda ya sandara yaruruba. Come on. More. You're the man
know how to speak in tongues, come on. Worship the Lord in tongues. Everyone, let your voices be heard this morning. Oh, Rabarianda, Rabariarabo. Shanburumu Sukururiende. Yurabanianurudarumo Sandararia. Urambandararia Diose. Urariandaramoya. Yamorio Sandaraba. Don't miss this out. It's moving. Come on. Oh, Rabari and Rabashandarabadia. Oh, Rababayanda Yasandaradia. Oh, Rabani and Rabba. Oh, Rabari and Rabasanda. Suktik son, suktik, come on. Oh, Rabari and Rabasandarabadarabaya. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let us reach out our hands before the Lord. I'm reaching for your. Come on. And He's just moving. Drawing me close. And He's drawing closer to us. Feel your power and Hallelujah. Yes, nothing compares. where I can see you face to face. Yes, Lord. One more I time. worship you in spirit and As we raise our hand higher this time, I'm reaching for you, Lord. Lord, nilingkod ko musugot ka, di ko ni mo mahikapan. Naamang ko ka, Lord, niya ka sa among taliwala. Gusto mi Ginoo talagsaw nga hikap ug inkwentro nga nahakan nimo, Lord. Naagyo ka, Lord, sa among taliwala. We want more. We want more from you, Lord. We want more of you, God. Hallelujah. We worship you, Lord God. Everyone sing it louder. I'm reaching for you, God. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and one more last time as we raise our hands. Lord, as we raise our hands before you, we believe, Lord, you are touching us now, doing something, Lord, from the inside and out. We believe, Lord, nga nagyo kay buhaton, Ginoo. And now you're moving, you're starting, oh Lord God. Nothing can compare, oh Lord God. Nothing can compare as we can see you and feel your embrace this morning, Lord. Come on, let us thank the Lord for His move. Simple lang salamat kayo, Lord. Kay nabati na mo ikaw karong kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imuha, Ginoong presensya nga naa sa among taliwala.
Lord, nagkadaiyang imo ang lihok sa matag panahon nga magtigom mi. Apan among gituuhan karong kabuntagod o Dios niya ka sa among taliwala. Salamat kayo balang Espiritu sa imong presensya. Salamat kayo Dios nga amahan. Salamat kayo Lord Jesus. And we continue to stay and linger in your presence as we will wait for your word this morning, as we will listen to your word this morning, Lord. Nagtuogit pinaka pinasahinga pulong Ginoo para kanamo sa matag usa kanamo Ginoo. Nakita nimo Ginoo og wala Ginoo natago si mga tubangan Ginoo unsang amo mga pagkinahanglan og nagtuo mi Lord nga nagi kay specific nga word sa matag usa nga niya karon Ginoo sa simbahanan. Di lamang kanamo dinhi sa simbahanan apat katong naaw Dios sa online Ginoo nagapaminaw gasabay kanamo karon sa pagsimba pagdayon ha kanimo. The same true God that we serve and will move this morning is the same God that will speak to them, Lord God, in your own special way. Bless all pastors, Lord. Bless all your servants, O Lord God. Bless our mentors, O Lord God. Bless our spiritual leaders, O Lord God. Bless our government officials, O Lord God. Bless our nation, Philippines, Lord. And bless Israel in Jesus' name. Lord, salamat kay sa imong pagkabuhaton. Himayog dungog alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, ingay mo katapat at least napulo ka buok tungulo nimo siya ina nga ang Ginoo na higugma kanimo. It's fellowship time. Come on, let's have fellowship one another. You can hug, you can kiss, you can embrace. Of course, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen. Hallelujah. Let us remain standing. Pabiling tagtingdog igsoon. Samtang atong i-welcome ang ato ang man of God this morning to share the word of the Lord, our Pastor Chris Cordovis. Amen. Isa'y nagtuo na wala panahuman si Lord sa tataliwala today. Say amen. Amen. Sige, mag-ampo kita. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Salamat kay Ginoo sa imong tamis kay na presensya, Ginoo. Every time we really desire you, Lord, wala jud nimo ginahikaw imong presensya kanamo, Lord. Ato karon, Ginoo, never a single day, never a single moment, Lord, na nabati namo, Lord, na wala ka, ibiya ka kanamo. You are always with us. You're always inhabiting the praises of your people, Lord. Salamat, Lord, sa mga pagkanta kanimo, sa mga pagsimba kanimo, Lord. Kanina mga pagkanta, dili lang siya empty songs, dili lang siya empty voices, Lord, but these are the songs that comes from our heart, Lord. Kanang bunga Ginoo sa among kalipay ug sa among gugma kanimo. Hinaot mi, Lord God, na kanina butang Ginoo, kanina pagdaig ug gabi mo siyang humot na insenso diya sa imong tono, God. Salamat Ginoo kay imong jud gipasinati kanamo, Lord, na imong lihok karong buntaga. Inatuo mi, Lord God, na wala pa jud kanahuman kanamo, Lord. You are nagsugod pa lang ka, Ginoo. Walay manguli kanamo karong buntaga, Lord, that empty-handed. All of us, Lord, will receive our full portion today. That's what we desire, O God, na pusta naman Ginoo na nanamis sa imong presensya, Ginoo. Dili lang may kutob lang mang hilamos, Lord, o kanang baligo pa ng mulangoy di mismong presensya, Ginoo. That we will receive the fullness of you today. That to me, O God, that every word that Lord that will come out of your servant today, dili siya pulong Ginoo na para kang kinsa lang, but these are the words that is for us, Lord, na makatabang ka namo, Lord, sa mga padayon na pagpangalagad kanimo. So today, Lord God, we are opening our hearts to you, and we allow you, God, to continue to move and speak to us in a very special way, O God. Tanang pulong, O God, nagikan kanimo today para kanamo ni o para sa mga paglambot niya kanimo. Holy Spirit, be our pastor today. Walay pulong sa tao na manggawas karong buntaga. Pulong jud nagikan kanimo, Holy Spirit. Speak to each one of us. You are our pastor today. And move into each hearts. That all of us, O God, as we go home, as we go out of this place later, O God, all of us will receive the fullness of you, O God, today. Salamat walang Espiritu. Salamat Jesus. Salamat God the Father. We love you and we love you. And all the glory belongs to you alone in Jesus' name. Amen and amen. Tulak pa ka na tubuhin na Diyos today.
Dahil ang katapat today, you will receive your full portion today. Ang katapat, your full portion. Sige, maglingkod kita mga igsoon, maayong buntag. Salamat sa to musicians. Glory to God kaayo. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Kasi na-bless sa itong mga pagdahig ng mga buntaga. Say amen, be. Amen. Hallelujah. Isa na siya sa gidasig. Isa na sa mga nakuha dito sa Bagulo na conference ba na dapat ang encounter sa Ginoo dili siya may tabo lang atong encounter no encounter na to na day or encounter na retreat na itong ginatawag na may tabo 2 ka adlaw lang 3 ka adlaw lang, but encounter must be a daily experience. Every moment na naay panagtigom na ay pag-welcome sa presence of the Lord, it must be an encounter experience. Na dili ka mo sugot ba na pusan man na naanak ka ayog sugot tawa kay masinatian no. Kay naa naman ka dapat naadyo kay masinatian, Lord. Dili kumuli na mo lang gihapon. Kana siyang gi-dive sa mo na dapat every moment with Lord must be an encounter experience. And I thank the Lord today that our gathering today is another encounter experience. Amen ba? Isa nakakwento sa Ginoo, sa nakakwento kay Lord today, say amen. Amen. Let's continue to desire more. Kaya nato ko wala pa na man si Lord. Karon na hugna is atong pamalandungan ng pulong niya. Ato tanawon asa tadalon sa Ginoo ni usang gianda para kanato kabalo ko matagpulong man jud na ihatag sino sa tuwa dili man siya pulong no na para na wala siya purpose. Every word of the Lord has a purpose for all of us. Amen. So I pray today that the Lord will really speak to us dili lang sa inyuhan na naminaw pati sa kuan na alagad pud niya karong buntaga istorya pud si Lord sa kuha. Hallelujah. So this morning usually magbasa tag verse ana before ta magsugod, pero kay atong buhaton mo today is muratag magbasa tag storya manang ang teksto na to today ato lang basahon samtang magtuki ta sa tong topic today. So this morning the Lord led me with this topic with this word in mind na gilid ko sa Ginoo balik sa Old Testament, and I read again few books in the Old Testament. Kinap ko balik sa Old Testament karon nagabalik sa akong meditation on top sa akong usual na reading karon. So sa akong vacant time I read the Old Testament niya. Gilid ko balik ni Lord ba sa part sa atong time gani ni Moses. Now this morning ato isgutan today we will talk about the legacy of Moses. Unya kaning story ni Moses kabalo ko nagka-plan nato ni nadunggan. Kisay kaila kay Moses ba? Kaila mo kay Moses? Yes, a very popular character in the Bible. Nanakon siya sa lida gani. Kasi ni sa lida niya o sa mga animation marag Prince of Egypt. Kasi kita ng Prince of Egypt sa lida. Kana siya na sa lida, it's all about the life of Moses. So nagbasa ko ba ni balik sa kinabuhi ni Moses ba? Kabulon ako sa storya ani ni Moses kay kipilan ako ni nabasahan iyang life. Pero matingala jud ko ba ma-amaze jud ko always every time I read the Bible kay dili jud mahutdan ang Bible og revelation no. Like nakapansin mo that every time you read the Bible, bisag kabalo na ka sa storya ba. Samot pag balik ko nimo basa, nabasa niya mo na sa una niya, basa na po nimo balik. Murag samtang nagabasa ka, kabalo na ka sa plot ba, kabalo na ka sa story na munit sunod may tabo. And yet every time you read it, there is still something new. No? Nagabibagong butang ba na kabalo naman ko sa story ani na pagkaman ani si Moses patyo na si Moses na threat sa iya ani na mga kabalo ko sa hugna sa kinabuhi ni Moses, but as I read his life again kun na po'y lahi ba nga di ko ma-amaze sa Bible kay ang Bible ani lang ni siya but it has unlimited revelations. Grabe kayo, very full pack na bisang pag ang isa ka verse, balik ko nagstorya, ay balik ko ni magbasa kada adlaw, lahi na pagpadayag din na siya kada adlaw. And with that, I am really amazed by the word of God. Kay nagbasa ko balik sa life ni Moses. Kabulon ako sa plot sa yung story ba, pero nagbasa ko balik, another na po siya nabutang ng gidasig sa Ginoo sa kuha. This morning, we will talk about the legacy of Moses at isgutan ng iyang kinabuhi. But this morning, gilid ko sa Ginoo about this portion sa life ni Moses. Sa daghan na pwede matun-an sa iyang kinabuhi iba. This morning, gilid ko ni Lord about this portion sa iyang life na pwede na to kuhaan no og leksyon karong bataga. This morning, sa kinabuhi ni Moses, we will talk about nation transformation. Okay, say with me, nation transformation.
Unsay buot pasabot anang nation transformation, no? Ang atong nasod mausab. Kasi naghandom din mausab atong nasod sa mutang Pilipinas. No? Hay, lami ka namang kalagabi na kung ampo na apil dyan ang Pilipinas pirmi because nabot ko sa point lately ba that as I observe, kabla ko kita tanan, you have the same sentiments as you're observing our country today. Lami kay ampo kadadlo atong nasod ba, no? Kay kanang nadyo mabutang pa gusto niyo mausab, o Lord, mausab mong nasod Lord oy kay lami jud na ay may tabo sa atong nasod ba. And just recently karong si manahalang no nagbuhata sa atong mga pagboto kasi nagboto karong si manaha. Amen. Nang boto ba ta tanan? Sa mga wala pa nakaboto kay wala na rehisto, maparehisto na ta mga igsoon para makaboto na ta. Pero ito, just this week lang jud nakabloko lang kita tanan halos majority sa to nagboto. We exercise our rights of suffrage. Nya nagtuo ko na natin mga sabay sa itong pagboto ba, apil mga pag-ampo ba na Lord, uta kanina boto mo ni siya ang tubag sa mong mga pag-ampo Lord, sa mong pagduol kanimo para sa mong pangandoy na mausab dyan among nasod. Amen. Nya, nanay mga initial results today, dili ko sure ko ang tanan ani o yun sa mga pag-ampo na to. Pero this morning as I read the life of Moses again, naipipila ka reminds ni Lord sa kuwaba about the life of Moses and about how can I apply the life of Moses into our prayer for nation transformation. No? Kaya nindot should bitaw na nalagay mausab sa itong nasod karon ba? No? Amen? Nya, sure ba sa proseso, wala mo dyan mali sa itong pag-ampo, wala may mali ang butang. Pero, pasig naalang tay, kanang dapat tutukan ba para ang atong pangandoy na mausab atong nasod, mahitabo na dyan siya. Yan, samtang nagbasa ko sa life ni Moses, muni na mabutang ang gi-reveal ni Lord sa kuha, a personal revelation of what will be our part o sa atong parte para atong nasod mausab jud siya. Okay, kana tutukyon today. Usa pag kinabuhi ni Moses pag kinabuhi ang iyang kinabuhi na pwede na to sumbanan karon sa atong pag-ampo para mausab atong nasod. Amen? So, atong buhaton kay since daghan di ko kutloon na verse. So, wala ko'y basahon na verse today, but as we go along the story of Moses, atong basahon ng pipila ka portion sa Bible, asa ni siya gikan. Okay? So, this morning, una sa mag-background story. Okay lang mag-storytelling sa takarang butaga. About, familiar ba tatanan sa kinabuhi ni Moses, no? Pero, nako'y kuhaon na mga pipila ka portion sa life ni Moses. Dito na ito kuhaon, ato ang leksyon karong buntaga. Kay medyo dako, lingaw kay ang life ni Moses na kada chapter, daghan kay kag matun-an. Nagbasa ko ani ko daghan matun-an ano yun, nagsugod magud ang story ni Moses sa Exodus, Book of Exodus. Diya sunod-sunod na siya ang kinabuhi ni Moses. Hantod sa na-fulfill niya ang plano ni Lord sa kinabuhi, no? So, atong unahon sa tuki, o sa ang background, gamay background na sa story na, o sa ang connect ani sa atong topic today about nation transformation. So magsugod ko sa setting. Okay? Kaling Exodus, nagsugod ni siya sa story, sumpay ni siya actually sa story ni Joseph. Kisay kablo sa story ni Joseph. Katugong, asa na siya sa anak ni Jacob, no? Na katugong, gibaligya na siya sa Egypt, niya, naabot ang great famine, niya, naabot ang iyang pamilya dito, niya siya ang namang savior siyang pamilya. Ang tawag siya kay the dreamer. The dreamer. Na story po na di, nato, ikapila ang life ni Joseph. So, kaling story ni Moses, sumpay ni siya sa story ni Joseph. Kay, ang setting maguniya, before natao si Moses, ang setting na time, ang Israelites, na sila sa lugar sa Egypt. Okay, Egypt. Okay, Israelites sila ha, o sa sila Israelites. So, kung Israelites sila, asa sila dapat na nasod? Israel. Pero asa sila karong mga taknaa, na sila sa Egypt. Ngano naabot sila sa Egypt? Kay tungod atong story ni Joseph, na ang tibuok clan niya naabot sa Egypt, kay dito man naabot si Joseph. Di ba? Nahimo siyang governor sa Egypt. So dito naabot ang iyahang pamilya, kay tungod atong great famine, gi-adapt, naabot niya pamilya dito nangita og tabang. So Egypt was their place of refuge. Okay? Ato na time. But this place is not their promised land. Okay? Di man nila siya ha? Kaning Egypt, na ang ano naabot sa Egypt kay, mo nilang dalang panan, mo nilang gidaganan
a place of refuge katong time na naay great famine. Munang Egypt was their place of refuge sa Israelites. But please remember that that place was not their promised land. Pero naabot sila dito, no? Nya tungod kay ang Ginoo nag-uban sa ilaha ba, the Lord really blessed them. Nang munang bisag wala sila sa lang lugar na saad, grabe ang panalangin sa Ginoo sa ilaha. Makita na siya sa Exodus chapter 1, verse 6 to 9. Ito, basahan ko kadali ha. Exodus chapter 1, verse 6 to 9. NIV, another. Now Joseph and all his brothers and all that generation died. So kanina time karon sa Exodus, si Joseph ug iyang generation, pati ang mga igsuon tanan nangamatay na. So nabilin karon na lang jud ang mga anak sa mga anak ni Joseph ug tanan nilang clan. Now Joseph and his brothers and others died, but the Israelites were fruitful and multiplied greatly and become exceedingly numerous so that the land was filled with them. Liman ka ana. Dili to nilang lugar pero sila ang mas daghan. Makita na to ang pabor sa Ginoo sa ilaha. They really increased in numbers, they multiplied because the Lord blessed them. Nabisag wala silang promised land pero gipanalinginan sila sa Ginoo. Next verse. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. So kato panahon na, katong kaila kay Joseph sa una na king na mo nag-appoint to governor sa iya, dili na pud siya ang hari pud. New king na wala siya kaila kay Joseph ug sa iya mga descendants. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Kita nila na daghan na makayo ang Israelites. Nanubra naman sila, halos ila namang ma-occupy ang tibok Egypt. Moto say gibuhat ani na new king. Ang gibuhat niya because he saw the threat. Lupig mata sa Israelites ani. Ang gibuhat niya, he subjected the entire nation of Israel into forced labor. Gihimo niyang ulipon tanang Israelites. Kay para ilang yung mapanindigan ba na sila gyapon ang gamhanan. Sampal mo aning dapita, dili ninyong dapit. Ana yang point ba? No? Dili mo taga diri ako aling dapit mo nang gihimo niyang ulipon ang tanang Israelites. Munang the entire Israel was oppressed. Dito nagsugod ang oppression sa Israel. Dito nagsugod ilang dilema actually. Kaya tungod nakita sa new king ba na nalambo man ang Israel, nanaghan naman sila. Dito nagsugod ang oppression sa ilaha. Naghimo silang mga ulipon. Himo sa ulipon na they were subject to forced labor. Unya napadto isa ka threat dito na gusto sa king, pero dili sila managhan, tanang mga sanggol, baby, na lalaki, pamatyon. So muna siya ang story doy. Tungod lang na siya sa nabati na threat sa king ba. Munang iyang gi-oppress ang Israel, gimong ulipon tanan, unya tanang mga lalaki na mga baby, pamatyon nila. Yang gisugo to mga midwife nila na pag naay mo gawas diya lalaki patya dayon. Pag naay maanak na lalaki patya dayon. Ang babae buhian na. Pero lalaki patya. So di nagsugod, diri ang sumpay sa story ni Moses. Na si Moses pod anak ang iyang ginikanan Levites. So apil siya sa lineage sa Israel. Unya tungod kay lalaki siya of course. So ang gibot siyang mama sa mga earlier months, natago pa siya. Pero mga around 3 months niya, maglisod na taguon si Moses. Mo tagibuhat siyang ginikanan kay Moses, gibutang siya og basket, unya gipaanod sa river. Mo na ang story ni. Di nagsugod ang story ni Moses. Nagibutang siya sa basket, gipaanod sa river. Kay tungod, that time, the Israelites were oppressed. Nga naay threat na tanang mga lalaki na mga bata, pamatyon. Mo to ang gibuhat siyang ginikanan, gibutang siya og basket, gipaanod sa river. Unya naabot siya sa lugar na asa ng laba, naligo tong anak ni Pharaoh. Pagkakita sa anak ni Pharaoh, gikup-kup niya si Moses. Uyang gipadako na isip iyang anak. So muna ang story ni Moses. Muna si Moses, nimo siyang ilado somehow sa Egypt, kitungod ang nagpadako sa iya anak man lang ni Pharaoh. Ang Pharaoh muna tawag sa mga king sa Egypt. Okay? So di pa lang daan, sa start pa lang sa story ni Moses ba, makita na to ang talagsaong pabor sa iyang kinabuhi ba? No? Na
Gispare iyang life, tungod kay pagabot sa adlaw, God will really use Moses for a greater purpose. Kiliman ka ng basket, no? Di man na masaligan ang basket, oy. So, ambot lang, nakakita mo kong mga sapa, magod ka ba, nakasulay kong ligo, diya sa may, ito nga ligo, may sa akong team, sa movers, o dito sa may talaingod ba, to dapit? Ay, dili, so dapit ay. Nakusog yung sulog niya ba? Yan yung mga bato-bato. Nag-imagine ako ba na kung ani ang sapa sa Nile River, grabe, wala dito natuwang ang basket ba? Wala natuwang to basket lang ko nagisudla niya. Pero amazingly, wala dito na unsa ang basket. No? Naabot jud siya sa tanang mga lugar dito. Naabot jud siya sa lugar jud na dito nangaligo ang anak ni Pharaoh. Pakita nimo ang grabe na divine intervention, no? Kuya kay ang life ni Moses. Na naaji plano ang Ginoo kay Moses that despite the threat, despite the oppression, gi-preserve iyang life kay pabot sa adlaw na ay tumong ang Ginoo sa kinabuhi. Munang physically mo imposible kayo ba na ma-preserve iyang life, pero na-preserve jud kay tungod he is called for a purpose. Amen. Kuya kayo. Munang pag-abot na time na ni dako po si Moses, aware si Moses sa dili siya Egyptian, aware siya na Levite siya. So, na-jud iyang heart ba into the Hebrews, into the Israelite people. Na one time na tungod lagi ongoing ang oppression sa Egypt sa mga ta-Israel. Grabe ilang panglupig jud. Tungod ato na time, si Moses ba di niya mapugngan ba ang iyang kanagong lukso ng dugo ba na kanagong makita nimo imong katawhan gani imong kadugo ba na ginasakit, di ba? Maglain mo jud mo paminaw. Moto naay usa ka adlaw sa story ni Moses na wala niya napugnan iyang kasuko. Na iyang gisuklan ug iyang gipatay jud tung Egyptian na nag-oppress sa usa ka Hebrew. Unya abiniyag walay nakita ato na di nakakita sa iya ha. Ya tungod sa kahadlok niya nitakas siya sa lugar sa ginatawag na Midian. Okay? Lugar na siya dito sa asa dapit sa Egypt. So siya gawa sa Egypt na siya. Wala na search asa dapitan ni pero nitakat siya sa Midian kay pagkabulo niyang naay nakabalos siyang gibuhat basig kulungon siya o silutan siya. Moto nitakas siya sa Midian. Dito sa Midian na lugar, dito niya nakita niyang asawa, ang pangalan si Zipporah. Dito siya nagbuog pamilya. Okay? So sorry, gisumada na ako gamay ha, kay taas kayang story, Jude. Pero muna siya ang mga few points ang gusto i-highlight ba sa kinabuhi ni Moses. Kay we are talking about the life of Moses, mga good. So si Moses, ana iyang nagian. No? Susugod pa lang, makita na mo ba na na-G talaga sa unaliyok na plano ang ginawa niya sa kinabuhi. Nabisag, na ito'y time na mura siya, nahadlok siya tungod kay kanang silutan kunuhay siya, pero appeal to sa plano sa Ginoo sa kinabuhi. Ngano man, usang nakita ni Lord sa Exodus chapter 2, verse 23 to 25. Ana diha usang nakita ni Lord sa Exodus chapter 2. Sa 23 to 25. Ana diha. During that long period, okay, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Taas-taas na panahon ilang pag-antos, no? Kay liman ka katong hari na nag-oppress sa ilahan, namatay na lang gudto. Diba? So taas-taas na panahon nilang oppression. Munang ang Israelites, they really cry out to God na Jud and asked for help. And God heard their groaning. And He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25, so God looked on the Israelites and was concerned about them. Next verse, Doana. Now, Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. During the chapter, di na ito makita na ang Ginoo nag-istorya sugod kay Moses. Tungod kay nakita sa Ginoo ba ang cry sa Israelites ba because of their oppression. Nakita ang Ginoo karon og kinsa iyang pwede gamiton. No? Na mugawas sa Israelites sa lugar na diin sila oppressed. Ya diri sa Midian, diri na engkwentro ni Moses ang Ginoo through the burning bush. Kalong sa story sa burning bush na dito ni kalitlag burn ang bush unya
istorya ang Ginoo kay Moses na hubuhay mong sandal kay ang imong ginayatakan na lugar is a holy ground mo to ana. Nya at first hadlok si Moses unsa man ni siya. Pero dito nag-istorya ang Ginoo kay Moses na gamiton niya si Moses na siya ang mapagawas sa Israelites. Ngadto gawas sa lugar sa Egypt. Usa to makita diri na part sa diri na portion sa story. Usa to makita. When I read this portion sa life ni Moses, I realized that the Lord has seen their situation and He wants to change it. Amen. Nya murag naingon po na Ginoo sa kuwaba na even today kaya in your time I have seen your situation. Ana si Lord sa tuwa ba? Kabalo si Lord sa tong sitwasyon tanan. Kabalo si Lord kinsa sa tuwa ang nagaduol sa iyaha, nagahilak, naga-ask for help. Kabalo ang Ginoo sa tong sitwasyon tanan. Amen. Kisay na sayo din nakablo ang Ginoo sa imong sitwasyon. Kablo, ha? Usayam ko no makalimot ta na ba kay abi natog kita lang jud nag-anto sa sitwasyon. Ayaw din nyo kalimti maigsuon na ang Ginoo ang mas labaw kabalo sa tong kahimtang. And He wants our situations to change. Dili mo sa Ginoo kay usahay kini mga lugar na to karon, murag tag Israel ba na naata sa tong lugar of refuge. Now we feel that diri ta luwas, but this is not our promised land. Muna ang gusto sa Ginoo mausab imong sitwasyon. Nya kabalo ang Ginoo na nangandoy ka na mausab imong sitwasyon. Muna dapat di na to kalimtan lang jud that in any chapter of our life kabalo ang Ginoo na sa atong ginaagian. Unya ang Ginoo interesado kayo siya na bag-ohon ang atong sitwasyon. Amen. Pero ang gusto lang sa Ginoo buhaton, gusto niya bag-ohon atong sitwasyon, pero dapat naa siya gamiton na instrumento para mabago ang sitwasyon. Unya mauna si Moses. Sa story di ang gamiton ni Lord to change the situation of Israelites was Moses. That He wants Moses, He needs someone to step up and be the catalyst of change. Ang gibuhat sa Ginoo, gusto niya mausab ilang kahimtang. Prumugamit siya og tao. Muna ang iyang gigamit na tao kinsa si Moses, iyang gusto gamiton na siya ang musugod sa kabaguhan. Kaniya ko nasabtan, kaniya ang gi-remind ni Lord sa kuwa ba? Ang kausaban judi ay dili siya magsugod sa gawas pasulod. Okay? Kasi ang kuno kay nagapangandoy ta ba na para ako sitwasyon mausab Lord, dapat naa sa ko'y nindot na trabaho. Para dili na ko pobre Lord, dapat mo lambo akong negosyo. Ang imong gusto mausab ang gawas. Na Lord, uta Lord, kani sila para Lord malinawan akong kinabuhi Lord, uta mga tanggal na mga marites na mga silingan Lord, ano no? So yung mga pag-ampo, ang mausab ang gawas, kaya para mausab yung kahimtang. Kaniya ko nasabtan, in the life of Moses, ang gusto ni Lord na musugod sa kausaban, dili ang gawas, gikan sa sulod. Na ay musugod sa kausaban, sa sulod, para mausab ang gawas. Permini ginawali sa conference, namudin siya katong mga early moments sa G12 conferences, namudin na mga topic ang di dyan ako malimtan. That if we want change, it must start in us. Dapat kung gusto ta mausab atong sitwasyon, mausab atong kahimtang, mausab atong nasod, dili ta mag-expect na magsugod ang kausaban sa gawas, nya mo epekto sa tuwa, lisod kay na may tabo, or kung may tabo man na siya, dugay pa kayo na. Kaya ang tama ding paagi para mausab atong sitwasyon, mausab atong nasod, kita ang una mausab. Pag mausab data, hinay-hinay ta mausab, hinihinay mausab atong sitwasyon. If I change, if we will change, everything will change. Kana ako nasabtan mo nang nagbasa ko ani sa life ni Moses, ngano ang focus ni Lord, dili ang pag-usab sa ilang kahimtang. Gamhanan naman ang Ginoo na kaya niya usabon ang kahimtang nila. Kaya niya patyon si Pharaoh. Pero wa na mo oppress sa ilaha. Di ba pwede ba buhaton sa Ginoo? Di ba wala mo nag-wonder ana? Nasa kamanan sa Ginoo, kaya niya buhaton na para masolusyonan ang oppression sa Israel, patyon niya itong nag-oppress. Pero wala nagibuhat sa Ginoo. Pwede ka sa kamilagroso sa Ginoo, pwede niya usabon ilang kahimtang na overnight, dili na sila ulipon. Kaya na buhaton sa Ginoo. Pero usa ang gimong paagi sa Ginoo, dili na kanayang paagi. Kinsa yang paagi? Si Moses iyang gitawag.
isa ra ka buktao. Moses lang. Istorya niya gamiton ta ka. So sa ako nakita diri ang kabag-uhan di ay bisag usa ka gamhanan ang Ginoo. Mas interesado si Lord dili ang muusab sa ato sitwasyon. Mas interesado di siya na una sa ta mausab para mausab atong sitwasyon. Munang in the life of Moses, God is gonna use us. He needs someone to step up. Dapat na ay mo step up ba na willing mo bag-o para mausab ang tanan. Nya kinsa man na siya? Kinsa kaya? Murag si Moses, si Pastor Ding lang siya, kasya man to pastor ya, paisa siguro si Pastor Ding. Si Pastor Ding lang ba? O kitang tanan? Imagine, di lang abot kumalakbitan na to, pero si Moses lang isa. Pero at sa end sa story ni Moses, napagawas niya at ibuok Israel jud sa Egypt. Isa lang siya kabuok. Anak kakuyo ang paggamit sa Ginoo sa iya. Nya imagine kung kita tanan pareha kay Moses na mo step up pod. Pila ka nasod atong mapagawas gikan silang place of refuge into their promised land. Amen. Kay dili tanan sa makaila karon ato makaila tanan karon whether we like it or not. If you would just open our eyes, na silang lugar, silang refuge lang. No, na diha ilang comfort zone, diha ilang feel nila okay na ko diri Kung say wala ang Ginoo silang kinabuhi kay okay na ko diri. Pero mo tanawon luoy sila kay wala silang Ginoo because they are still in their place of refuge. No, na kanang place ba na murag okay na. Isag walay ginuuhay okay na. Namuna pinaka-dangerous na dapit na atong mahimutangan. Kaya ang dapat, dito ta dapat sa lugar sa atong saad. The place where we can fulfill our destiny. The place where God has really promised for us. Unang dapat mapagawas lang jud no? Dapat naala jud mo pagawas ba? Sa atong kahimtang karon, ngadto sa atong kahimtang, na diha jud ta ibutang dapat sa Ginoo. Na para mahitabo na siya, dapat na ay someone. And that is our calling. Muna atong tawag karon, munang naata karon, munang naata sa simbahanan, ngano giluwas ka sa Ginoo. Kay dili lang ta giluwas para ani lang, but the Lord will use us as a catalyst of change. Na mausab atong sitwasyon, mausab ang situation sa atong pamilya, sa atong trabaho, sa atong negosyo, kung magsugod una ang kausaban sa atua. Amen ba? Nga muna akong una na learn di sa kinabuhi ni Moses. Siya ang gamiton sa Ginoo para mausab ang kahimtang sa Israel. Para ang Israel, they will be taken out from their place of refuge into their place of promise. Kaya lang, along the way sa negotiation ni Lord ug ni Moses, nag-struggle si Moses. Nag-struggle siya. Naay tulo ka buok struggle si Moses. Sa negotiation ni Lord ug kay Moses, na siya tulo ka struggle. O sa tulo ka struggle? Una, he is full of what ifs. Ang unang struggle kay Moses, kinan sa Ginoo si Moses, ikaw ang gamiton. Pero ang una niyang sumangal sa Ginoo, dagan siya mga what if. Usaon na lang Lord kung ana. Dagan siya mga usaon na lang ba naana sa Exodus chapter 4 verse 1. Exodus chapter 4 verse 1 sa NIV. Ana dero, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you?" After na-istorya si Lord kay Moses na gamiton ta ka, ay ang unang tubag unsa? What if Lord, di sila mutuo sa kuha? Di sila maminaw sa kuha na, di sa mutuo na napakita juga sa kuha. Dalaga pala siya pangutana diha na di na ako mabasa kay daghan kay nagtubag si Moses sa Ginoo. Puros what if tanan. What if Lord, ana ganino? And this is what I realized, na si Moses di ay, silang gitawag siya sa Ginoo, ang iyang unang struggle, puro siya what if. Puro siya, usaon na lang Lord, kung ani may tabo, saan lang kung ani ba? Wala pa na itabo, nanay-tabo sa utok ni Moses. May ana ba, no? Kanagong, nagplano pala kag negosyo, sa mong utok daan, nalugi na. Plano pa gani ta, pero apila sa plano ni mo na, what if malugi ta? Kung nagplano pa gani, nalugi na. Ano natin mga tendency usahay ba? Padulong na tayo muna sa mga plano sa Ginoo, pero maunhan og what if. Nandili mo dayon.
Nya mo ni siyang unang struggle ni Moses. Puno na siya what if ba na? What if Lord, dili ko paminawon? What if Lord, dili sa mutuo sa kuha? What if, ana? Muna ang unang struggle. Ikadawang struggle ni Moses, he is aware of his weaknesses. Dayag kayo kay Moses ang iyang mga kahuyangon. Munang gusto siya gamiton sa Ginoo, pero ang mas dayag kay Moses, ang iyang kaluyahon, naana sa Exodus chapter 4 verse 10. Nagirason niya sa Ginoo. Exodus 4 verse 10. Moses said to the Lord, O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Ano si Moses, Lord, gamitin ko nimo na mapagawa sila na di mo kabalo mo storya. I have never, grabe ang term, no? I have never been eloquent. Wala, Diyo ko nahimong eloquent sukad. Di man ka na pagkastorya ha? Yang ginang Ginoo. Ingnan ko ni mo, Lord, na ako yung storya kay Moses niya. Di mo kabalo mo storya. Ano siya? I am slow of speech and tongue. Dayag kay Moses ang iyang mga kahuyangon. Munang silang gisugo siya, gi-challenge siya sa Ginoo na gamiton ta ka, ang iyang una gihapak sa Ginoo, Lord, ani ko. Ano Ginoo? Dili na ko na kaya kay ani ko. Amen? Nya, nagtuo ba talaga si Lord, wala kabaluan na? Na si Moses, di kabalo mo storya? Kabalo ang ginawa na. The Lord is aware siya sa cry out sa Israel. Aware po siya mismo sa weakness ni Moses. And yet, the Lord wants to use Moses. No? So, sadyang tawagon ta sa Ginoo, appeal na, so nahuna sa Ginoo, appeal na siya kabalo daas ito mga kahuyangon tanan. Kabalo siya na usay, natin mga batasan, natin mga dili jud ta maayo ani ng butang, kabalo ang Ginoo na, sadyang gitawag ta niya. Pero usahay, apil na or kana atong kasagaran nga sunjud na dili ta muuyon sa plano sa Ginoo. Kay moopod nga mismo kay Moses ay dili lang din nakita si Moses pud ay. Nasadyang kina siya sa Ginoo gamiton ta ka, ana siya Lord dili ko kabalo mo storya. Ayaw ko sugua. Ana siya. Nya ang ikatulong struggle niya, ang ikatulo, he is not willing to do it and wants someone else to do it for him. Na nasa Exodus 4:13, dili siya willing mabuhat ato. Makita jud nato na kay Moses jud, actually naa siya mga rason lang sa sugod. Na what if Lord, dili siya tumanon. Ayan sa kanison, Lord, di ko kabalo mo storya. Pero ang ikatulo di ay muto ang ni sumada sa tanan. Nabantog ra ang iyang rason, what if siya, bantog ra nagpakita siya ng mga koyangon, kaya ang ikatulo di ang rason, na muuy punot dulo sa tanan, dili siya willing mabuhat ani. Ano, but Moses said, O Lord, please send someone else to do it. O sa ato makita dyan na verse, dili jud willing si Moses mabuhat ato. Munang dagan siya gason, no, na Lord, what if Lord? Lord, kanang, dili ko hawt ani. Kana din ang mga rason di ay, tungod lang din na siya sa rason na dili jud siya gusto mabuhat. Munang kana ato mga, sorry kaya, kana atong usay mga rason na atong ginahatag usay sa uban na, sorry kayo ani, mura siya valid paminawon, pero ang tinuod ang tinuod lang ana, kung real talk jud, real talk ta sa Ginoo, ngano na kay ana na rason, kay dili ka gusto mo buhat. Mudyo na siya ang tinuod. Sample na challenge, mag-prayer ta ana. Ay, busy ko ana. Murag valid paminawon kay bito, busy bito siya no. Mula nung ko siya tulog good, nung luwi kayo siya no, sila overtime, nung luwi kayo siya. Dito siya kapilog prayer. Kaya pero kayo matanawon, murag valid na rason, pero ang hinungdan ana, dili lang jud siya gusto. Kay kung gusto hon, dagag paagi. Nga naman kung mag-outing, makalive man. Mabiyaan man lagi ang trabaho lagi kay mag-outing. Saon na lang mabiyaan ko sa jeep, Lord. Gusto man mo adto di hahamakin ang lahat. Di ba? No? Kay willing man. Pero pag dili willing, hala, dagan na kay mga manggawas ang mga wisdom na tinaguan pag dili willing. O, kuya, sakit akong ulo ya. Ay, sakit akong tiyan niya. Ano ulo man nagunit? Ay, tiyan daya. Ano. Manggawas lagi ang mga wisdom lagi pag mubalibad na. Pero kanya ko nasabtan kay Moses ng Jud. Kito yung mga rason na mga una, what if Lord, dili ko kabaluan na rason lang dito niya,
Kay in the first place, dili juday siya gusto. Moto, pagbasa na ko ani mo, gisagba sa Ginoo ba kay ano ko na, Lord, sa mga time, Lord, nibalibad ko kay Papa, ano ko na, patay na to siya. Patay. Dito ko realize pa na, okay. Sorry, Lord, guilty ko, Lord. Pati ako, hindi kong panahon, nakatong mga panahon na nibalibad ko sa akong leader, balibad ko sila ha. Good day ito, dili dito ingon na, dili ko kabuhat ato. Dili lang dyan ako gusto buhaton. Munang naminaw ko ani, nagbuhat lang ko ani line, akong outline, na ginulson ako sa Ginoo, pasilo ako, Lord. Ako na nagwali, ani di akong struggle di ay. Banto graw sahay, lisod kita gamiton sa Ginoo, kay kita una, dili ta gusto magpagamit sa Ginoo. Munang usaon pag-usab sa itong sitwasyon, na dili man ta magpagamit sa Ginoo. Kay ang susi lang jud, kina ko nasabtan, ang susi lang jud di ay para mausab atong kahimtang, mausab ang tanan, kanang kita una mausab. Unya magamit ta sa Ginoo. Hangtod dili na mahitabo ang ato pag-ampo sa kausaban, handumon lang gyapon nato siya hantod karon. Di jud na siya mahitabo. Na kana ang strongly ginaingon sa Ginoo sa kuwaba. Kana imong pangandoy na mausab mong kahimtang, hangtod dili ka una mausab, dili jud na mahitabo. Kubitaw Lord no. So ang kulang di ay nasa kuha Lord, yes, ana ang Ginoo sa kuha. Kay hangtod mausab ta, pag mausab lang jud ta, mausab na ang tanan sa tong kinabuhi. Daghag mausab. Damay-damay na siya. Pero hangtod walay kausaban sa tuwa, langan ug langan jud ang kausaban sa tanang aspeto sa tong kinabuhi. Munang si Moses, muna ang interest ni Lord, wala niya giusab ang sitwasyon ni Moses or ang sitwasyon sa Israelites. Ang iyang una gipuntirya si Moses una. Kay ngano, kay interest sa Ginoo dili do ang sa likod, ang sa utok sa Ginoo gusto niya pagawso ng Israel. Pero ang una niyang punteriya, ug paagi niya kanang si Moses una, mausab. Kipag mausab si Moses, mausab ang Israelites. Kapag mausab ang Israelites, mausab ang ilang oppressor, mausab tanan. Ano? Anang pag... Munang, si Lord, gamhanan kayo siya na pwede mausab sa tong sitwasyon. Pero nga usay ginapili ni Lord na dili sa usbon na tong sitwasyon, kay interesado siya, una usbon sa ta. Kay pag mausab ta, mas daghag mausab sa tong kinabuhi. Amen. Ko grabe Lord, salamat kay na reminder. Daghag mga pang-ampo matubag na sa tua, pag mausab jud ta. Amen. Nagini genuine change. Makabalo majud kita mismo, makabalo majud ta kung nausab na ta or wala. Di na kailangan interviewon mo na mo o sa mga leader na pangutan-on mo kung nausab mo or wala. Kamo mismo kabalo jud ta mismo kung nausab ta or wala. Kabalo ta kung hatod karon we are still living who we are in the past. Kabalo ang ginawa na. Kabalo pug ka mismo. Na ang imong kinabuhi karon, atong kinabuhi karon mo ni imong gawi sa una na wala pa nimo gi-let go. Kabalo ang ginawa na. Ug kabalo pud ka ana. Kabalo pud ko ana. Na kanang primig na message sa tuwa ba, hangtod dili ka mausab ana na aspeto, wala di mausab sa imong kahimtang. And I thank the Lord for this very strong warning He has for me. Kaya ano ko ba na, nagbasa ko ani, mo siguro Lord, na yung mga butang na di po jud mausab sa kuha kay, dagan pa jud ay kog wala giusab sa akong kinabuhi. Bantoga, ang kulang di ay, ako lang jud ang kulang. Pag mausab jud ko Lord, kanimo ginaingon sa kuha Lord na, ayaw na siya buhata. Mga anak ko na mga, katay mo na ng mga tingog na ginainan mo, ayaw na ginabuhata lagi. Nabuhato mo po nimo. Buhato mo po nato. O di, wala yung mausap sa itong sitwasyon. Mag-anak ang message na ginaba ko. Panto nga Lord na, kanagong nakoy daghan kina moments sa akong life pa na, ginainan ko sa Ginoo, kana, undangan na. Dili na makatabang sa imo ha. Kana naging bright ako nuhay na, dili na tingog sa Ginoo. Lingaw man ni siya gihapon Lord buhaton. Pwede man ako ni buhaton Lord gihapon. Bisag, wala kabalo akong leader, pwede man ako ni buhaton sa gapon Lord. Nya kana ang ginaingon sa Ginoo sa imong usbon undangon na nimo na siya. Di ba? Mga anak na moments ba? I know that each of us na atay mga anak na moments sa to kinabuhi. Na nay mga tingog nagaingon sa tuwa ba na kana undangan na ayaw na nabuhata. And we're still doing it. Mo na siya usahay day ang babag. Bantog ra to sitwasyon usahay, di gyapon mausab. Unang salamat, nagbasa ko ni Lord, salamat Lord kay gusto jud ay nimo usbon akong kahimtang. Para mahitabo na siya Lord, dapat ako ang una mausab. Amen.
Munang, sa life ni Moses, grabe ang battle nila na usbon una sa Ginoo si Moses para magamit siya na mahigawa sa Israel jud sa land of Egypt. Muto sa tantong sirahanay ni Lord og ni Moses, na-convince niya kadugayan, pero ang nitabo kay si Moses mutalo man jud siya. Kasi sige, aso to mo igsuon si Aaron, no, kada sige, ubanan na siya kamunduha magbuhatan ni. Kasi si Moses talawan man jud siya, nagpalabas siya sa igsuon. Silang duha ang nagbuhat sa sugo sa Ginoo. So muto, after pila ka struggle, nituman jud silang duha, sila kabuok. Di pa mo jud makaya ni Moses. Sige, may itag partner para makaya nimo. Uban sila sa igsuon at sila kay Pharaoh. Nanggid sila na, Pharaoh, tuguti mi na hadto mi sa desierto for 3 days, mag-offer lang mi sa Ginoo. O moto nanay obedience, no? Nag-obey na si Moses, nag-obey na siya. So moto ni ato na si Pharaoh, unya nananggid siya. Pero kablo mo Moses sunod naitabo ato after Moses obeyed. After Moses obeyed, ang naitabo kay Pharaoh, ano siya na, hala, unya kisa may mutabaho ani. Kung mga tumuta na sa desierto, kisa may mutabaho karon diri. Ang gibuhat ni Pharaoh kablo mo unsa, he oppressed the Israelites more. Na ang iyang gibuhat, ang iyang require dati sa ilaha, magbuhat sila og bricks. Unya, sila sa Egypt ang mag-supply sa straw niya. Sila magbuhat sa bricks lang. Ang gibuhat ni Pharaoh, say kani, same quota, pero kamoy mangita sa supply. Moto nag-struggle sila sa kay sila mangita pa sa raw material para himuong bricks. The more gi-oppress, the day that Moses obeyed God, oppression grew more. Mas nisamot ang oppression. Makita na siya sa Exodus chapter 5, 22 to 23. Na di na moment, nag-question si Moses sa Ginoo. Moses returned to the Lord and said, O Lord, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? After natuman ni Moses ang sugo sa Ginoo, samot silang na-oppress. Munang naka-question sa Ginoo, why did you do this? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble upon these people and you have not rescued your people at all. Alas, sino pa na? Lord, abi man ako kumutuman ako sa Lord, bagbag-o na ako, mutuman ko sa imo. Abi man ako i-rescue na minimo. Ngano wala mga pa mag-rescue? Ngano samot mang gi-oppress sila? And this is what I learned in this portion of the story ni Moses. That in our process of obedience, opposition will increase. Hala, mo ba ya? Muna itabo kay Moses, sa diyang nituman na siya, ni samot ang oppression. Munang, kisa diri ang nagasimbalay gani, ato problema ning gamay ning dako. Kung hindi ko imo problema, congratulations, pareha mo ni Moses. Ano man, because kina ko na-realize, as we obey the Lord, the level of our challenges will also increase. Nganong man na siya? Tungod ba na siya gusto tapugngan? So Lord, ibig ako, kinituman ako, Lord, nganong dagang magpugong karon? Sa ba na siya? Is that a good thing or not? Sa kaya tanaw na to. Na the more we obey, the more man na challenges, Lord, the more I obey. The more ang challenge, ano man na siya. Kay tungod, there is a greater plan. Na kanya to dapat masabtan today. Kanya mo'y uban, na sila nagsugod sila obey. Yan, ni-level up po ilang problema, ni undang. Kaya marag, ibis nagsimbalay na ko, akong problema ni sag ni daghan man. Na naghan man, the more I obey, the more po, marag, putupong-tupong, mapuning utang na ko ang problema, mutupong-tupong pod. Di pod palupig. Ibis ni tuman na ta sa Ginoo, ni samot ang problema, kasi kasulayan na, amen. Paingnan ta mo, nano na naitabo, dili na para pugngan ta sa ito pagtuman sa Ginoo, kundi apil na sa plano sa Ginoo. Tinuod ka kuya, nano, kay tungod na ay dako na reason behind si Lord. Kani ako nasabtan. Ningaw kay siya na kanang comfort ikan sa Ginoo. Ngano kani ang plano sa Ginoo? Ngano man, duha iyang rason.
Una, sa Exodus 6:6-8. Sa langgi pangutana ni Moses ang Ginoo nga gibuhat nimo ni wala mi nimo gi-rescue Lord. Nay duha katubag ang Ginoo sa iya. Una, sa Exodus 6:6-8. Verse 6, Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptian. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. Verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Verse 8, and I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. O sa ito makita din ng mga verse. Ngano ni samot ang oppression? Sa diyang ni-obey na si Moses, ngano ni samot ang oppression sa Israelites? Kinsa na pagkaroon ang gusto putiryahon sa Ginoo? Si Moses ba? Dili. Ngano nag-increase ang oppression? Dili to para kay Moses, o dili para to sa Israelites. You know what? Our struggles today, this is our testimony. Kaya ko na-realize ba, ngano usay mo level up ang problema na to when we obey the Lord? Because that is our testimony. Because God is using us, He wants more testimony from us. Kaya ko nasabtan. Nga testimony man ko, dili siya mahitabo kung walay test. Amen? Wala adyo testimony kung walay test. Alangan ay mong testimony tanan ka ng, di ba? Ang kasagaran mo testimony, bunga na siya sa testing na ma-overcome na to. Unya ka na siya testimony, that is not for us only, that is for other people to know that there is a God. Alam ko, bantugra, sa diyang nituman na si Moses, nisamot ang problema, kay tungod ang interest sa Ginoo karon, dili na si Moses lang jud, kundi pati ang Israelites makaila na siya ang iyang Ginoo. Muna kung ato ilis sa sitwasyon karon, bantugra, the more we obey God, the more ang problema, dili na para tulisokon ta, kundi ka na problema na abot sa tua para atong i-overcome. Kaya pag ma-overcome na ito na siya, that is our testimony for many people to know that we have a great God. Hantod wala tayo testimony, dili great si Lord sa tuwa. Kana ako nasabtan ko, bantugra Lord, bantugra na usahay as we obey mo, level up ang problema. Dili na para paundangon ta sa ministry. Kay wala ihatag na problema si Lord sa tuwa, wala itugot na problema si Lord sa tuwa, na dili na ito na malagpasan. Oh, di ko mo to magkamali sa Lord og tugot og problema. Pag mutugot siya problema, kaya nimo na kaya nato na sa gubangon. Munang pag mo level up ang challenge, pag mas dako imong problema, meaning mas dako imong kapabilidad. Kung ang problema nimo ginagmay, luod ato karon ang problema nimo kanang pagpangluod, pwedeng gamaya pa jud nimo og kapabilidad. Pero ang problema nimo pang dinagko na jud, meaning dako na ang kapabilidad nimo to overcome anything. Kaya pag ma-overcome na ito ang problema, that is our testimony for other people to know that there is a God. Nga mo na ang gibuhat sa Ginoo karon kay Moses because he wants the Israelites to know that I am their God. Ang another reason, nasa Exodus chapter 7 verses 1 to 5. Ang isa po sa gusto po masabtan, no, sa Ginoo ni Moses, gusto lang masabtan ni Moses ba is that, then the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. Hantod verse 5. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of this country. But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my miraculous signs and wonders in Egypt, he will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment, I will bring out my divisions, my people, the Israelites.
And the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Usa ito makita sa mga verse. Na usahay, appeal sa intention sa Ginoo na dili lang ang Israelites ang makabalo na naay Ginoo, pati ang Egyptian mismo na mo'y naga-oppress sa ilaha will know that there is a God. Nakita niyo ang kalahian gamay? Ang Israelites mo'y katawhan nila, ang Egyptian mo'y oppressor nila. Kinsa ang interest sa Ginoo? Ang Israelites na may katawhan niya and their oppressor to know that He is the Lord. Okay? Munang, bato nga di ay sa process ni Moses sa pagpagawas niya sa Israelites sa Egypt, grabe ginapagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pharaoh. Na pwede gamahanan man si Lord. Na kaya niya lubagon tanan, pero appeal siyang plano na pagahion ang kasing-kasing ni Pharaoh for them to know that He is God. Kisay mga na ay makarelate anina, na ay mga gahi kayo ng mga tao si mong kinabuhi. Mga difficult people. No? Bisag so na mag-ampo na, Lord, kunin mo na sila, Lord, di jud kuwaon sa Ginoo. Katay mo ana ng mga tao na, Lord, nagong kada, Lord, ginapasingan na nimo na, Lord, kuhaan ni sila, Lord, kay para kuan jud kay Lord, perfect na akong life, Lord. Nya dili kuwaon sa Ginoo jud. Hinuon mo samot pa jud iyang pagpangaway sa tuwa. Ngano man na siya? Muna siya ginang sa Bible na si Pharaoh, di ba? Muna si Pharaoh na ginangon di na usahay ginapagahi sa Ginoo lang kasing-kasing. Tungod ba kay ang Ginoo naglagot sa ilaha? No. Apil sila sa hinigugma sa Ginoo. Na gusto ni Lord na pati sila makabalo na naay Ginoo sa mong kinabuhi. No? So kanito makalaban karon, we are not really battling against flesh and blood. No, muna kana to mga kaaway karon, dili na sila tong kaaway. Kana sila pagbot sa adlaw makita na sila sa Ginoo sa mong kinabuhi. Munang usahay, appeal sa plano sa Ginoo sa challenge na to, kung mga difficult people sa tong life. And even today, sa tong politics ba, no? Sa sila mo na ito makita ba na, Lord, ginamatawahan na, Lord, kanang marag, confident pa kayong magpa-interview na klaro kayong, klaro kayong mga binuhatan ba na, no? Baga dyan lang naong na dyan. Gani usahay, no? Makala ka na, baga na dyan lang naong, no? Confident na magpa-interview, more dyan mga limpyo. Usay na makakomplain ta sila, pero usay, balikan ko sa Ginoo ba na, ay, sige, complain diha. Ikaw, imuha sa kinabuhi unaha. Kay pag mausab ka, mausab na, ay mong kaimtang, mausab pud na sila. Kaya usahay, man ato mga leaders ay medyo gahi lang kasing-kasing because wala pa manggutan na bago. Wala pa kita ang una magbago ba. Proseso na siya. Pag mubuhatas ng lakang, when we obey, appeal na sila pagbot sa adlaw na makita unsa si Lord sa tong kinabuhi. Amen? Munang, kanya ko na-realize, even the challenges that will come upon us, as we obey the Lord, mura siya negatibo usahay ba kay, nga naman ni Lord na problema mako samot, the more I obey you. Pero actually, dili din na siya problema. Kung kabalo lang ta sa tumong, sa purpose si Lord behind everything, makaana dyan ka na, wow, daaday dako pa dyan na plano si Lord sa akong kinabuhi. And with that, dili ta muundang, amen? Dili ta kapuyon, mutuman sa Ginoo because we know that the Lord is behind everything. Amen? Munang, kanya ko na-realize, samtang nagbasa ko sa life ni Moses ba, personally, kaning life ni Moses ba, na-relate ako siya somehow ba, sa tong current situation right now, that we are praying for a nation transformation. No? Kaya bago lang ang election, kini mga tao, kani si Pharaoh, they really represent our leaders nowadays. Now, sa iba, ma-feel na ito na gahi lang kasing-kasing, Lord, wala jud sila, wala jud ang guilt sa ilang kasing-kasing, Lord, abot asa po ito nila mga konsensya, ani. No? Pero, somehow, no, appeal na sila no, sa plano sa Ginoo. Kung sa di ta kasabot, appeal sa plano ni mo, Lord. They are. Okay? Our situation today is no different from the situation of Moses before. That they're also oppressed, they're also struggling with their situation. Munang, during that last election ba, I really prayed to the Lord. Na Lord, I really asked God for a transformation. I really asked God for these leaders, Lord, na kanimong ibutang kung pwede lang, Lord, in our Senate, in our party list, in our Congress, in our mayor. No, natin mga ana na prayers, no, and we prayed for it. Pero, dili tanan na ito giampo, gituman dyan siya.
No? Unya, usaba na siya. Usabot to, sabot ana. Usa meaning ana na wala tanan na ampo na itabo. Usabot to, sabot ana. Naana sa Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Daghang taog na hunahunaan ba of what's best for our country, for our nation. Pero ang gitubag sa Ginoo, kana sila. Nagkamali bang ginawa na? I don't think so. Because I believe in my heart that God will never be wrong. Amen? Nagtuo ko that even in our area of nation transformation, tanang mahitabo diha, those are all part of God's greater plan. Munang dili jud na magkamali ang Ginoo. Munang when I go to the social media ba, all I can see are arguments na ay uban naga-analyze na sa mahitabo karon. Pero wala jud ko nakadungog sa social media ba nagpasalamat sila sa Ginoo sa results sa election. Ang uban mangaway sa uban ang mga bugo mo kay iboto ninyo na na iban ano ka madunggan. Iban mag-away pa tag-as kay malitan niya kung naunsa din ni sila sa may kalaban na nila. Grabe kayo lang. Pero wala joy ko nakita ba na pasalamat sa Ginoo na Lord, thank you that this is the result of our election. Kaya you know what? Digan tagplanas ito kasing-kasing na kaniya itong natanaw na kaniya mas maayos itong nasod. Digan tagunahuna ba na pwede kani siya ang dapat na adiha para mausap itong nasod. Pero you know what? Many are the plans in our heart, but it's the Lord's purpose who will prevail. Kaning result, usama na result itong election today, this is the answer of God to all our prayers. And I believe in my heart that God will never be wrong. Dili jud na magkamali si Lord. Una kung kaniyang tubag sa itong pag-ampo, this is it. Let's thank the Lord because He has given us this answer. Unang instead of arguing, belittling other people of their votes, comparing your votes to them na mas how jud imong boto sa imo, mas reasonable ka compared to them. Instead of wasting our emotions, our English words to foolish talks like that, why not thank the Lord that He has given us the right answer to all our prayers today? Amen? Kung nakakuno ka ng talo sa social media ba, kung ano siya away na unsa din ni sila, why not thank the Lord for the results? This is God's answer for our prayers today. Munang instead of spending our emotions to those little things, why not focus on the encouragement of God today for us? That if we want our nation to change, kita ang una mausab. Tubag na ginos ng pag-ampo, gitubag na niya atong pag-ampo karon. Mauna jud na sila. So what shall we do then? Let's go back to God's calling for us. And what is His calling for us? That He wants us to step up. Magamit para sa Kang Harian. Si Moses, I will end with these three things. Si Moses, naitulo kabok na gidasig ang Ginoo through the life of Moses. Number 1, transformation must start with us. Gusto sa Ginoo na ang kausaban una magsugod sa tuwa. Ikaduha, this is the time for us to step up. To step up na ta. Instead of many things na itong buhaton karon, saban na itong naman na siya diha. Our part today for our nation transformation is to do our part to be transformed and to step up. Kita na ang magbuhat karon sa kausaban. Kay daghan ta o mabuhat kung kita una mausab. Kay pag mausab ta, mausab atong pamilya. Pag mausab atong pamilya, pwede mausab ato ang komunidad. Pag mausab atong komunidad, mausab ang atong nasod. Sa kinsa pa natong leader diha, basta nausab ang mga tao, mausab ang tibok nasod. Kita ninyo ang pwede mabuhat pag mausab lang ta. Amen? Munang instead of pointing to our leaders right na, why not let's do our part? Let's change. Gingunin ni Pastor Ariel during the conference sa Manila. Let's transform our nation by transforming life, by transforming one life at a time. Makapakita siya na quote ni Bishop Ariel na siya ba na, para mausab atong nasod to transform our nation, let's do it by transforming one life at a time. Kaysa kada kinabuhi na mausab, daghang kinabuhi maapektuhan ana. Na kada kinabuhi na maapektuhan ana, komunidad ang maapektuhan ana.
Na pag ang komunidad maapektuhan, pwede pa maapektuhan atong tibuok nasod. Sabi sa kinsa pa na muling ko diha, our nation will still have hope. Because we, as a Filipino people, we are aiming for transformation. Amen? Mausab na sila tanan. No? Sibli, mausab na jud tanan. Kung ang kada usa mausab lang jud. Munang today, ang padasig sa Ginoo sa tua, the life of Moses is a wonderful legacy na atong sundon. No? In relation to nation transformation. Para mausab atong nasod today, unsa to tagag pagtagad atong kinabuhi. Una, transformation must start with us. Ikaduha, it is time to step up. And the last thing, let us trust God that He is in control of everything. Pag atong buhaton atong part to change, atong buhaton atong part to step up, ang sunod may tabuan na ato nang isalig tanan sa Ginoo, knowing that God is always in control. Muna karong mga panahon na, nanay tubag ang Ginoo sa itong mga pag-ampo. Amen? Sa itong bago lang na election, or bisag dili sa election ba? Sa itong kinabuhi na normal ba, no? Usay natin mga butang ba na gusto na to for us, pero usay lahi ang tubag sa Ginoo. Because that is His answer for us. Natong buhaton, kung kana ang tubag sa Ginoo sa tua, padayon ta, focus ta balik sa pag-usap sa itong kagalingon, to develop ourselves, to step up, to fulfill the calling of God. And then, after we do our part, saligan na ito ang Ginoo, na Lord, gibuhat ako akong part. Buhat po di mong part. Para sa akong ginaampo na kausaban sa akong sitwasyon, sa akong kinabuhi, ug sa akong nasod. Amen ba? Na this morning, dako ako ang pagtuo ba, na atong nasod, mausab pa dyan ni siya. Amen? Actually, karon I am very excited. Mix ako emotion. As I see our country today. Mga ginalid ko sa Ginoo lately ba to really pray for our country halos every day. And I'm excited in the coming days kay mo man ang tubag sila sa pag-ampo. Excited ko usay buhaton, usay turn around sa Ginoo ni. And in my heart, Lord, makinaunsa man ang may tabuan ni Lord, whether negative, whether positive, or unsa man ang epekto ni pagkahuman. I always believe in my heart that you are always in control. Munang, dili ko ma-distract, dili ko ma-dishearten, dili ko ma-discourage, ana. Focus ko, Lord, sa pag-usap sa akong kinabuhi, pagtuman sa imong kabubuton, pag-usap sa kinabuhi, one life at a time. Believing na kanya kong ginagmay effort, Lord, it will help. This is my portion. This is my counterpart for our nation transformation. Amen? Kisa kayo mutaga ang gusto makatampo sa nation transformation. Kasi ta? Para makatampo ta, magsugod ta sa pag-usab una sa itong kinabuhi. Pag mausab itong kinabuhi, kaya na mausab ang tanan. Muna ka na ito'y ampo to Lord, thank you for answering our prayer today. But today, Lord, I am more interested that, Lord, you will use me to transform other people. You will use me as a catalyst of change. Amen. Tabangi ko, Lord, na mausab jud ko. Usapan na area sa akong kinabuhi na kung dapat usbon. Speak to me, Lord. Kaya pag mausab ko, Lord, mausab na ang tanan. Amen ba? Let us all stand this morning. Manilip ang tanan. Kaniya to'y ampo today as our musician will sing a song. Let's be in the attitude of prayer and worship. And allow God to continue to speak to you. Tugutan nato na padaygan ta sa Ginoo, usa pa atong dapat masabtan today. Usa atong dapat ma-realize sa atong kinabuhi karon. Dili man sure kinahanglan sa atong nasod jud karon, but maybe in your situation right now. No? Ngano anay mo kahimtang masignalan tay dapat usabon. So this morning, let us close our eyes. Let us worship the Lord today and listen. At arbento kasing-kasing atong madalunggan and allow God to speak to you. Usa ang ginaingon sa Ginoo sa imo na dapat nimo usbon para mausab imong sitwasyon. The Lord will speak to you today. Say, come on. Let us focus our eyes on the Lord today. So, pila ka minutes lang, just allow God to speak to us. The Lord will speak to you. Hallelujah, Lord. I hear you call. I am available.
We can hear you clearly today, Lord. We can hear you, Lord. Nadunggan ka na mo today, speaking to us, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pulong, O God. Nagatan mo ka na mo today. For me, O God, personally, this is a very strong reminder for me, Lord. Kaya sa Ginoo, we look at our situations and we dream and we want and we desire for our situations to change. Pero sa Ginoo, makalimot mi Ginoo na para di mausab ang sitwasyon, Ginoo, ang imong interest di ay Ginoo kanang una mausab sa amin. Karabuntaga, Ginoo, thank you, Lord, for speaking to us. Thank you for telling us, Lord, which areas of our life that we need to change. Thank you, Lord, for being honest with us. Namat, Lord, na imo dyan gina-reveal ka na mo, Lord, unsa pa among dapat usabon sa among gawi, sa among panlantaw, sa among mga lihok, Lord, paguna-huna, pagbati, Lord. Na mabutanga, Ginoo, wala man siya matago kanimo. Now today, Lord God, thank you for this reminder, Lord, that in your heart, Lord, you want our situation to change. Pag dili mausab, Ginoo, ang sitwasyon, pag dili mi una mausab, Ginoo. Nakarabuntaga, Ginoo, amo ning dawaton, O God, ang tanang giingon nimo kanamo, Lord, na dapat na mausabon. Dili na mi magpamungol-bungol, Lord. Dili na mi magdili-dili, Lord, sa mga conviction nimo sa mong kasing-kasing na dapat na mausbon. Kaya, O God, gusto na mo dawaton tanan. Gusto na mo, Ginoo, ang kunon tanan. Kay gusto mi, Ginoo, mausab jud ang mga sitwasyon. So today, O God, as a church, as PCC's family, O God, Lord, here's our life, O God. Lord, change us, Lord. Change us, Lord. We are willing to be changed by you. Kung na may pagtagad today, Lord God, kana lang jud, Lord God, kanang una, Ginoo, mausab sa amin. Because once kami, Ginoo, mausab mi, if we will change, everything around us will change. Even ang mga pangandoy, Ginoo, for a nation transformation, Lord. It is not dependent on who are sitting there on those positions, O God. Yes, Lord, they can help transform our nation. But mas dako ang mabuhat, Ginoo, kung kami una mausab as your people. If we change one life at a time, pagbot sa adlaw, Ginoo, this will have a great impact to our family, to our community, and to this country that we're living in. Pag mausab na mong kinabuhi, Ginoo, o makausab mi sa ubang kinabuhi, one life at a time, daghan og pwedeng mahitabo sa among nasod, O God. Sa among pamilya, sa among sitwasyon, sa among trabaho, na namong ginaampo, Lord, mga usab siya pag mausab mi una. Now today, Lord God, sa among journey sa pag-usab, Lord, tabangi kami. Dili lalim ang mag-usab sa among kaugalingon, Lord, but with you to help us. Kaya na mo usabon na mo kinabuhi, O God. Now continue to speak to us, Lord. Guide us, Lord. Every day in our process of change, guide us, Lord. Make us strong, O God. Give us a strong will, Lord, to really pursue change. Igay mig dako na kanang ligon na kabubuton, Lord, na i-pursue na mo ang kabaguhan, Lord God. Bisag usa siya ka-challenging. And even in the process of our change, there might be kana challenges along the way. Pero dili dyan na mo undangon among journey to change, Lord God. Kaya nagtuo mi, Lord God, na pag mabago mi, Lord, mausab jud among sitwasyon. And today, Lord God, ang mag-isa mata kinabuhi na kanimo, God. Help us, Lord. Help us, O God, that as we change, as we transform, we will see in our own eyes, with our own eyes, Lord, that our situations will also change. Basta ang tubag na sa pag-ampo, Lord, no, kanang kami mausab. Mong tabangi mi, Lord God, na amo mabuhat ang tubag sa amo mga pag-ampo today. I speak for strength, Lord, to our PCS today. A strength, Lord, that will really pursue change, O God. A willing heart to really pursue change. A heart that is willing to be transformed. A heart that is willing to step up for your calling. A heart that trusts you above all, Lord God. We pray for that kind of heart to every PCCians today.
Hallelujah. Salamat sa mong pulong karong buntaga, Ginoo. Na imong gi padya, Ginoo, dili lang sa business, O God, but even sa imong alagad, O God, today. Tabangin kami, Ginoo, na kinapulong, O God. Dili na siya kutupulong na amo na sabtan, but this will be a living word in our hearts today. Help us, Lord, that in every day of our lives, O God, may be a day of change for all of us, Lord. Hallelujah, O God. Salamat, Lord, sa imong pagkamay. Salamat sa imong gugma, O God. Salamat sa imong wonderful reminder for all of us today. Glory belongs to you alone. Hallelujah. In Jesus' name. At isa itong mga kamot sa langit today, I receive this message from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord give you peace now and forever. And I pray that shalom will be upon our every lives. Nothing shall be lacking, missing, wasted, stolen. But special favors to be upon all of us. And I declare today, goodness and mercy will follow us all the days of our lives. This we declare and receive, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Ini mo katapos today, mausap lagi atong nason. Amen.